Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Binigyan nga pala ako ng aking kapatid ng ginataang langka para pang ulam. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay dire-diretso pa rin tayo sa paggagawa ng bahay. Part ngang ito ay pinipinturahan ni Pinsan Gilbert ang channel na gagamitin namin sa bubong. At sa kabilang side naman ay nililayout na namin ang paglalagyan ng isa pang poste. Dalawang poste na lang kasi ang kulang dito para lahat ay nakatayo na. Ito na lang ang kulang para makumpleto na ang mga haligi ng ginagawa nating bahay. Matapos na ngang maipwesto ang paglalagyan ng I-beam ay binuhat na namin ito para maisalpak. Tulong nga kaming lahat dito dahil napakabigat naman talaga ng I-beam. At sobrang nakakatuwa sapagkat malapit na nating mayari ang pagtatayo ng mga poste ng bahay na ito. Maisalpak na nga ang I-beam ay agad itong wineldingan ni Pinsan Gilbert para maipix na. Pagkatapos nga ng fixing nito ay lilipat tayo sa isang poste para lahat ay nakatayo na. Tapos nga ito ay lumipat na kami sa isa pang poste para maitayo na ang isa pang I-beam. Nang sumapit na nga ang lunch break ay tinawag tayo ng aking kapatid sapagkat meron daw siyang nilutong ulam. At nagluto pala siya ng ginataang langka para sa pananghalian. Agad nga natin itong kinuha at dinala na dito sa aming bahay. Medyo matagal-tagal na tayong hindi nakakatikim ng ginataang langka, kaya naman na-miss natin ang lasa nito. Bukod nga pala sa ginataang langka ay meron din tayo ditong piniritong tulingan. Mag-isa nga lang pala ako dito sa bahay ngayon sapagkat silang lahat ay may mga nilakaran. Agad nga akong nagsandok ng kanin dito para makakain na tayo. Kain tayo mga idol at ito ang ating ulam. So meron tayong ginataang langka. Iyan. Tapos ito piniritong tulingan. Alright. Sarap nito. Wow. Yun oh. Pa natin ang ginataang langka. Sarap. Sarap. Matapos nga ang lunch break ay bumalik na naman ulit tayo sa trabaho. Inilayout na nga pala namin ang bago nating aasintadahan. Papail na nga ulit tayo ng mga bagong hollow blocks para madagdagan ang ating mga accomplishments. Ang kapartner nga pala natin sa pag-aasintada ay si Chupinoy. Si Pinsan Gilbert naman ay busy habang nag-welding ng isa pang I-beam. At sa part niyang ito ay nakapag-start na tayo sa pag-aasintada. Sobrang nakakatuwa dahil kahit papano ay natututo na tayo sa pag-aasintada ng mga hollow blocks. Dahil nga dito ay madadagdagan na naman ang ating skills. Habang nag-aasintada nga tayo ay ginagayad ako ni Papa para matutunan natin ang ganitong trabaho. Kailangan nating malaman ang ibang skills sapagkat hindi pwedeng isa lang ang ating alam. At dahil nga madalang ang nagpapa-instalasyon ngayon ay sobrang gipit natin dahil wala tayong project. After nga ng ating pag-aasintada ay ito na ang ating mga nayari. At sa palagay ko bago mag-isang buwan ay halos mayari na natin ito. At ngayon lang natin nalaman na napakalaking advantage pala ng I-beam kapag ginamit ito bilang isang haligi. 6 na araw pa lang kasi tayo dito pero ito na ang mga nagawa. At kung column ang ginamit dito ay siguradong matatagalan pa tayo. Mas mura ang materialis ng column kaysa sa I-beam subalit napakatagal naman itong trabahuhin. Kaya kung nagpapagawa po kayo ng bahay ay mas maiging gumamit na kayo ng I-beam kaysa sa column. Mas mura nga ito sa materialis subalit mamamahalan ka naman sa labor. Kung I-beam ang gamit mo ay siguradong makakalis ka sa labor at mas mabilis pa ang yari. At ito po ang ating latest video. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless!